Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyads ay maganda ito kasi ito ay mga Imperial Treasure Markings sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. At shoutout kay Danny Flores, Victoriano B. Rondes, Christian Luzada, shoutout din kina Glenn Mario, Diori Dinsorino, Robert Cabonilas, Abdo Kila, shoutout din kay Hyacinth Fimia, Alfredo Montes, Gerald Pagkatipunan, Jerry Columna, user CE5, user JN4, Cirilo Jaom, Jo Marie Abelia, kay Nida Palahang, shoutout din kay TLS CX2 MN, Raul Donzia, Rogelio Cortez, Leon T, user WP5, at lastly shoutout kay Rich Jeans Sanchez, user ET1 Boy Tilaw, at Angelito Capistrano. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode ngayon. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa Japanese Imperial Treasure Markings na narito sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ay mga markings na pinaghalo-halo or composition of Chinese, Japanese, and Korean's alphabet. Okay, kaya hindi ito mababasa ng Hapon o ng Koreano man or ng Chinese kasi ito'y mga codes na pinaghalo-halo na. Okay, umpisahan natin ang pagbaon ng mga Hapon ng mga treasure na ito ay nag-umpisa pa noong 1940, as early as that. 1940 pa lamang ay meron na silang ibinaon hanggang 1945 sa kanilang pag-surrender ay meron pa ring ibinaon. Kaya talagang medyo may katagalan ang preparasyon nila sa pagbaon ng mga ito. Okay, kaya ito ay Imperial Treasure Marking, ibig sabihin mga malalaking deposito ang mga ito, at kapag nasa inyong lugar ang mga ito ay swerte kayo. Una ay ito na marka, okay, nagaganyan. Kung napansin nyo ay para siyang katakana, pero biglang nagbago pagdating sa dulo. So itong unang alpabeto ay katakana, pero ang dulo ay kombinasyon na yan. So yan, ito ay matagpuan sa Ragay, sa lugar ng Ragay. Shout out sa mga taga Ragay. Yan. Sa lugar din ng Rizal ay merong Imperial Treasure Markings na ganito. Okay, dahan-dahan natin pagsulat yan. At meron siyang H. Yan. Sa pagkaintindi ko, yung dubling T na yan ay dalawang item yan, isang malaki, isang maliit. T ay tunnel, malaki at maliit. Sa lugar ito ng Rizal, yan, sa Luzon yan. Karamihan ng narito ay sa Luzon. Napakarami palang Imperial markings dyan at treasures. Ito naman sa taga Camarines, shout out dyan sa taga Camarines, Camarinesor. Okay, kakaiba to na markings. Yan, pero parang katakana din siya. Pero meron talaga siyang pagkakaiba. Yan, meron siyang number 7. At yung parang check at
katakana na naman. Yan. Ito'y sa Camsor or Camarinesor. Atin na lang i-shortcut Camsor. Kaya dyan sa Camsor, kung makita nyo yan na marka sa bato, yan ay Emperor Treasure Markings. Okay, ngayon meron pala tayong Zamboanga, Mindanao. Shout out dyan mga taga Zamboanga. Meron tayo dyan dobling treasure din to, dalawang T, isang malaki, isang maliit. Sa inyong lugar kakaiba ang marka dito, parang pinagalo-halo na nga ito. Yan, may kanji, may katakana, at may kakaibang mga simbolo tulad niyan, yung parang N na maliit. Ito'y sa Zamboanga. So meron pala tayo sa Mindanao, Sambu. Minsan lang tayo nakarinig ng mga nagtreasurean sa Zamboanga, pero meron dyan. Ito sa Diadi, simple lang na pagkagawa ito. Yan, ito yung dobling T na yung isa ay maliit na opposite direction. Merong Z sign, yan, at merong hindi natin bigkas kung ano ito kasi kakaiba talaga siya, ganyan na marka. And then ganyan sa Diadi ito. Ito'y hango sa libro ng aking ama na bigay sa kanya ng kanyang kaibigan na isang foreigner, na ngayon ay pinalabas na ito na libro sa England. At ang libro na pinamagatan na mayroong mga ganito ay yung Yamashita Dream Book, na ang author ay si Aquila Crisaitos. Si Crisaitos ay hindi yun ang treasure hunter, yun lang ang nagsulat. Ang treasure hunter ay iba yun na American ang pangalan, at tinatago lang yun kasi nakakuha daw yun ng giveaway dito sa Pilipinas, ang Amerikano na yun. Okay, kaya may nagsabi na kinuha ko daw itong mga sa libro. Tama naman na mayroon ding libro na ganito, pero itong sa father ko ay hindi pa ito printed na libro. Ito'y sulat kamay lamang. Pero ngayon pinablish na itong libro na ito sa England, yung Yamashita Dream Book by Aquila Crisaitos. Okay, patuloy tayo mga katiats sa Bataan. Yan sa Bataan ang marami. Hanggang siguro sa ngayon ay meron pa na Imperial Treasures. So ito ay may pagka kanji. Ayan, kapag merong malaki at maliit na ganyan na dinoble, ang ibig sabihin niyan mga katiyats ay dalawa, isang malaki, isang maliit. Yan, ito ay sa Bataan. Shout out sa mga taga Bataan dyan. Medyo konti lang yata ang subscribers ko sa Bataan, kaya kung napanood yung video ito, subscribe nyo rin para meron kayong mga reference sa mga treasure code books. I make the treasure codes for treasures dyan sa Bataan. Okay, Bulacan tayo ngayon. Bulacan Imperial Treasure Markings, meron. Ito yan. Ito ang kakaiba talaga. Hindi na ito kanji.
Parang galing na ito sa ibang planeta na simbolo. Ayan. So, Bulacan ito. Shout out sa taga Bulacan. Okay, so susunod yan ay Corregidor. Okay, merong nag-operate sa Corregidor ng mga Amerikano noon sa kapanahonan ng FM, ni FM ay may nag-operate sa Corregidor at may mga chismis na mayroon daw nakuha. Okay, ito ay simbolo ng ayan, ng treasure inside. Kaya kung may kuweba sa lugar na nilagyan ng marka na ito, pasukin nyo ang kuweba at naroon sa loob ang item. So, ganito yan. Okay, yan ang kanyang marka. So, ito ay sa Corregidor. Corregidor, okay. Lagyan ko na lang ng R. Shortcut. Corregidor yan. Patuloy tayo sa ito naman sa Anunta. Taga Anunta, shout out dyan. Marami kayo dyan na Imperial Treasures. Ito ang kanyang marking. Kakaiba din. Yan. Ayan, so Anunta. Marami pa ito mga ka-TH. Kasi there are 175 Imperial Treasure Site. At ito ay wala sa kalahati itong nakopya ko. So meron pang natitira na marami pa. Okay, sa Gonzaga naman tayo ngayon. Luzon pa rin ito. So ito yung kanyang sign, merong Y na may tuldok. Merong ganito. At parang may letter N. So, Gonzaga. Okay, gawa tayo ng bagong pahina. Ubos na ang ating espasyo. Sandali lang, mga ka-TH. Okay, patuloy tayo. Dadago tayo ngayon sa Pangasinan. Okay, mga taga Pangasinan, ito ang inyong Imperial Treasure markings. Okay, may parang ayan, nakaganyan. Yan ay simbolo ng bunker. Okay, patuloy tayo. So ito ay hindi na ito kanji, hindi na rin hiragana, hindi katakana. Ito'y code na talaga, pinagalo-halo na ito. Yan.
halong English alphabet, merong dubling R at H. Ito'y sa Pangasinan. Shout out dyan sa mga taga Pangasinan. Marami din dyan, hindi nyo lang alam. Meron din dyan sa mga dalampasigan ng Pangasinan. Sa mga vlog ko noon ay marami dyan. Okay, meron din tayo sa Makati, Manila. Ito'y syudad na ngayon. So, ito, understood na meron ng mga building dito at mga highways. Pero atin pa rin ipapakita ang Imperial Treasure Markings na ito. Siguro ang mga bato na ito ay na-bulldoze na ito. Okay, so meron siyang 7 na may tuldok. At meron siyang kanji for gold. Yan. At meron siyang Y na may ganyan. Okay, ito ay sa Makati. Kaya lang, swerte kung yung bato ay hindi na bulldoze. At swerte rin kapag nasa loob lang ito ng bakuran ng mga bahay. Medyo mahirap-hirap na tong mga susunod na na mga codes. Ito ay sa Pandi, Bulacan. Ang susunod. Iba na talaga ang pagkasulat nito. Hindi na natin ito mahalata pa na treasures. Pero kapag man-made na mga sulat sa bato at kakaiba, yan talaga ay symbol for treasures. Ito mga katiyats, grabe naman ang pagkagawa nito. Ayan. Merong baliktad na C at H na paganyan. Ayan, so ito sa Pandi, Bulacan. Shout out sa mga taga Pandi, Bulacan. Kanina may Bulacan din tayo pero ibang lugar yon. Ngayon ay sa Infanta, Quezon City tayo. Grabe ang marka na ito. Hindi na talaga ito mababasa pa ng kahit Hapon o Koreano. Talagang treasure codes. Yan. Grabe. Genius na talaga ang makapag-decode nito kung anong ibig sabihin nito. Ang tanging makakaalam lang nito kung anong kahulugan ay ang sumulat ng code na ito. Yan. Meron siyang 5. Yung 5, C, J, at arrow. Yan lang ang mga nakikita natin ng mga treasure sign. Yung iba dyan ay stranger na. Strange sign. Okay, so ito'y sa Infanta, Quezon. Shout out sa mga taga Infanta. Okay, patuloy tayo. At least meron tayong naibahagi ng mga Imperial Treasure Codes. Meron dito sa Bataan ulit. Okay, sa Bataan din ito. Marami pala sa Bataan. Kanina mayroong Bataan. Ngayon meron na naman. So dalawa pala ang Imperial Treasure Site dyan. Shout out sa mga taga Bataan. Ito yung inyong treasure marker dyan. Kopyahin nyo lang to. Screenshots nyo. Merong malaking 7 na ganyan. At merong J.
mayroong C. Kaya nga ang mga gita nito akala na mga bata lang nagsusulat, kasi hindi nga nababasa yan. So ito sa bataan. Pero kapag makita nyo to sa mga tabing ilog, sa creek, sa bundok, at nilulumot na, hindi mga bata ang nagsulat niyan. Kasi hindi aakyat ang mga bata sa mga bundok kasi natatakot yan. Okay, sa Bulacan muli. Bulacan ulit tayo. So dalawa na pala ang Imperial Treasure sa Bulacan. Okay, ito 7 na may dalawang guhit. Merong Z sa baba slash okay, distansya yan. Merong parang R, and then yan, treasure under yan, may tuldok na may linya. Inulit muli ang 7, and then tinagilid ang kin. Merong 7 uli. Merong Y na maliit, and then Y na malaki. Okay, dinoble yung Y, malaki, maliit. So pwedeng merong isang malaki na deposito at isang maliit. Alam naman natin na kapag imperial talagang malaki yan, merong treasure bunker at merong mga giveaways. Okay, patuloy tayo sa Makati pa rin. Dalawa na sa Makati, mga katiyats. Okay, Makati. Saan kaya parte sa Makati ang may gubat pa? Baka nandun ito sa mga reserve forest o reserve park. Okay. Yan, at meron siyang ganyan. Merong reverse arrow ito, at merong T. Ayan, so T, ang ganyang T ay 7. So pwedeng merong treasure sa 7 meters or 7 yards galing sa marka na ito. Okay, kaya hanapin lang ang unahin yung east and west, 7 meters dito sa marka na yan. Ito yung sa Makati, Metro Manila. Itong sa itaas, Bulacan. So Bulacan ito, Bulak na lang ilagay ko. And then finally sa Baguio. Okay, sa Baguio ito, kakaiba talaga ito. Oh, merong tatlong ganyan. May plus, may B na maliit, merong J, and then Y, and then treasure sign for big or under. So yan, pwedeng sa sign na yan, sa bato ay merong isang nasa baba ng bato or treasure under. Meron siyang giveaway. Okay, at ito ay sa Baguio. Okay, Baguio City. Diyan nakakuha si Rogelio Rojas sa Baguio City, sa likod ng lumang hospital na mayroong malaking old tree na may tunnel sa baba, sa gilid ng old tree, at yun ang entrance na pinasok niya. Kapag pasok niya doon ay may man-made tunnel gawa ng Hapon, at meron siyang nakitang konkreto na dingding. At dahil sa
ang konkrito na dingding ay semento, yun ang kanilang pinasabog kasi hindi yun na mabiyak ng kanilang mga silsil o ng jackhammer. Pinasabog nila ng dinamita at tumambad kaagad ang Golden Buddha. Yan ang nangyari sa Baguio City ng Golden Buddha na nakuha ni Rogelio Rojas. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Sana meron kayong nakuhang kunting ideya tungkol sa mga imperial markings na ito. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all at ingat kayong lahat.